Dagdag pa, mabilis siyang uminom. Kalahating baso ng alak ang pumasok sa kanyang lalamunan. At hindi siya mapigilan sa pag-ubo. Medyo nataranta ang assistant. Hindi niya maintindihan kung bakit itong ninuno niya. Ay biglang naisipang kumuha ng isang baso ng alak. Nang makitang parang hindi pa tapos si Fang Bansia. Nagmamadali siyang sinubukang pigilan ito. Ngunit dahil medyo malayo, hindi na siya nakaabot. Buti na lang sa sandaling iyon. Isang kamay na may malinaw na mga buto ang walang awang. Inagaw ang baso ng alak mula sa kamay ni Fang Bansia. Bago pa ito makapag-react. Mahigpit na nakatitig ang mga mata nito sa kanya. Sa mismong lugar kung saan siya uminom kanina. Ininom nito ang natitirang alak sa isang lago. Dahil sa pagkakasakal. Sa sandaling ito, medyo namumula ang gilid ng kanyang mga mata. Bahagyang kumunot ang magandang kilay. Nang makita ang mga mata ni Zhai Cheng na hindi pa nawawala ang bakas ng luha. Natigilan muna ito. Pagkatapos ay sumiklab ang matinding inis. Hindi ba't hindi pa rin makalimutan ang dating asawa? Sa piging, hindi na makapaghintay na magyakapan. Bakit pa siya pinakikialaman? At saka, napakasama ba ng pakiramdam na manatili sa tabi niya? Umiyak pa talaga. Natural na hindi alam ni Zhai Cheng ang kanyang iniisip. Kabababa lang niya. Nakita niyang si Fang Bansia ay ganoon kawalang ingat sa kanyang katawan. Alam niyang hindi pwedeng uminom ng alak ang may congenital heart disease. 27 taon na niyang sinusunod iyon. Bakit bigla siyang uminom ng alak ngayon? Hindi kaya ito ang rebellious stage ni Shai Hao? Hindi siya masaya. Mas lalong hindi masaya si Zhai Cheng. Kinagat niya ang kanyang labi nang makitang akma na namang kukuha ng alak. Mabilis siyang lumakad ng 2 hakbang para harangan ito. Presidente Fang. Hindi na kayo bata. Bihirang magkaroon ng ganang makipagtalo si Fang Bansia sa kanya. Sa halip ay nagtanong, bakit mo ako pinakikialaman? Sarili kong katawan kaya kong pamahalaan. Ako ay sekretarya ni Presidente Fang. At manliligaw din ni Presidente Fang. Bakit hindi ko pwedeng pakialaman? At saka, hindi ba't pumayag na kayo rito, Presidente Fang? Ang sobrang kakaibang kilos. Kahit na mabagal siyang makaramdam. Ngayon, napagtanto na niyang hindi normal ang kanyang emosyon ngayon. Bahagyang hininaan ang kanyang boses. Pagdating dito, inalog pa niya ang baso ng alak kanina. Ngumiti. At saka, kahit hindi mo ako payagang makialam, hindi ba't ilang beses na rin akong nakialam? Hindi na madaragdagan pa ito. Ang transparent na gilid ng baso ay may marka na ngayon ng lipstick. Hindi malaman kung bakit. Ang utak ni Fang Bansia. Para bang ngayon lang nag-react. Ang dulo ng kanyang tenga ay biglang namula. Uminom sila sa iisang baso kanina. At uminom pa siya sa mismong lugar kung saan siya uminom. Hindi ba't parang indirect kiss na iyon? Nang maisip ito, napunta ang kanyang tingin sa labi nito. Ang labi nito ay may bahid ng kanyang lipstick. Hindi malaman kung dahil ba sa maputing balat nito. Kahit na napakapangit ng kulay ng lipstick. Nakapagtatakang bagay na bagay ito sa kanya. Medyo hindi siya komportable sa tingin nito. Marahang umubo at lumingon sa ibang direksyon. Umiiwas sa tingin nito. Yumuko, may halong hindi natural na tono sa kanyang boses. Presidente Fang. Lasing na kayo. Ihahatid ko muna kayo sa kwarto. Ang assistant na nasa di kalayuan ay natigilan sa nangyayari. Yumuko ulit para tingnan ang sarili. Ang kakatanggap lang na surveillance video. Biglang nag-atubili. Itong video, ipapadala ko pa ba kay Presidente Fang? Nang makitang si Fang Bansia ay sumunod na kay Zhai Cheng. Palabas ng bulwagan ng piging. Nag-isip sandali ang assistant. At ipinadala pa rin ang video sa kanyang email. Pagkatapos ay pasikretong sumunod. Dahil sa tuwing isinasama niya si Zhai Cheng. Ang pangunahing utos na ibinibigay sa kanya ni Presidente Fang ay bantayan ito. Ginamit ni Zhai Cheng ang pagkakakilanlan ni Fang Bansia para mag-book ng kwarto. Inihatid niya ang tao sa kwarto. Pinunasan ang kanyang mukha at kamay. At maalaga pang inilagay ang tsinelas sa tabi ng kanyang mga paa. Nang makitang nakatingin lang ito sa kanya. At walang anumang balak na kumilos. Napabuntong hininga.
at itinaas ang kanyang paa para palitan ang kanyang sinelas. Kaya mo bang maligo mag-isa? Sinubukan niyang tanungin ito, ngunit para bang nakalimutan na niya ang unang dahilan ng pagkalasing. Ito ay isang dahilan lang na pinili niya para makaalis. Tulala lang siyang nakatingin kay Zhaicheng at hindi nagsasalita. Sumuko na siyang kumuha ng tubig para sa kanya. Sinubukan ang temperatura. Tamang-tama lang. Itinulak si Fang Bansia sa banyo. Hindi siya nagtagal. Tumalikod at lumakad papunta sa pinto. Hahanapin ko si Assistant Chen. Pagbukas pa lang ng pinto. Nagkasalubong ang tingin nila ni Assistant Chen sa hallway. Nahihiya siyang ngumiti. Sekretaryo Xu. Sa pagkakataong ito, kalmado si Zhaicheng. Nakatayo sa pintuan at bahagyang tumagilid. Lasing si Presidente Fang. Naglagay na ako ng tubig para sa kanya. Akma ko sanang hahanapin. Hindi pa natatapos ang sasabihin. Biglang may humawak sa kanyang pulso. Kasunod ay isang malakas na puwersa na biglang humila sa kanya papasok sa kwarto. Sa susunod na segundo, isang malakas na ihdong ang tunog ng pagsara ng pinto sa harap ni Assistant Chen. Hindi niya pinalampas ang bakas ng pagkataranta. Sa mga mata ni Zhaicheng nang hilahin ito papasok. Masasabi ba niyang noong kakarating lang niya? Ang inaalala niya ay ang kalinisan ni Fang Bansia. At ngayon, kinamot niya ang kanyang ilong. Para bang walang nakita. Tumalikod at agad na umalis sa suite. Sa loob ng suite, si Zhaicheng ay idiniin ni Fang Bansia sa pinto. Ang mainit na hininga ay naghahalo sa kanya. Napakalapit na naririnig pa niya ang mababaw niyang paghinga. Malalim ang kanyang tingin. May bahid ng pag-usisa. At napakainit. Zhaicheng, sino ba talaga ang laman ng puso mo? At ang mga salita mo, gaano ba karami ang totoo at gaano karami ang kasinungalingan? Nang biglang marinig ang dalawang pangungusap na ito, kumabog ang dibdib ni Zhaicheng. At may bahid din ng pagkataranta sa kanyang mga mata. Nakita ni Fang Bansia ang kanyang pagkataranta. At mapaklang umiti. Sa wakas ay natauhan na siya. Pinilit na pakalmahin ang kanyang emosyon. Hinarap ang tingin nito. Tanging ang kanyang kamay na hindi nakakapit ay lalo pang nangahas na haplusin ang kanyang baywang. Ang laman ng puso ko, syempre, ikaw. Talaga? Malinaw na nakasulat sa kanyang mga mata ang hindi paniniwala. Ngunit hindi niya tinatanggihan ang paglapit nito. Sa halip, lumapit pa siya ng kaunti. Ang hininga ay dumadampi sa kanyang lid. Naramdaman ang kanyang panginginig. Saka lamang siya lumayo ng kaunti. Ngunit nakatuon pa rin ng mahigpit ang kanyang tingin dito. Noon, ganyan din ba ang sinasabi mo? Kay Liu Ruyan? Nang marinig ang tatlong salitang di Liu Ruyan, natigilan muna siya. Pagkaraan ng mahabang sandali sa kalamang niya naintindihan ang ibig nitong sabihin. Ngunit sa halip na mataranta, lalo pa siyang umiti ng malaya. Presidente Fang, nagsiselos ka ba? Masaya ako. Dahil ibig sabihin ito, nagsisimula ng mag-alala sa akin si Presidente Fang. Pero masisiguro ko kay Presidente Fang. Talagang-talaga, hindi ko siya gusto. Ikaw lang ang gusto ko. Kumikinang ang mga bituin sa kanyang mga mata. Napakaliwanag. Na hindi niya namalayang nalulunod na siya rito. Kung wala siyang alam, marahil ay talagang maaakit siya rito. Ngunit sa sandaling ito, naghalo-halo ang nararamdaman ni Fang Bansia. Para sa isang taong patay na, talagang pinaghirapan niya ng husto. Ang ganitong kalaking pagsisikap para imbestigahan ang kanyang mga gusto. Laging nag-aalala sa kanya. Basta't kailangan niya. Darating siya sa pinakamabilis na paraan. Ang ganitong kasintahan, marahil lalaki man o babae ay hindi matatanggihan. Ngunit habang mas maraming ginagawa si Zhaicheng para sa kanya, lalo siyang nakakaramdam ng pait sa kanyang puso. Tuluyan niya itong itinulak palayo. Ang huling bakas ng liwanag sa kanyang mga mata ay nawala na rin. At tuluyang naging isang patay na tubig. Alam kong talagang hindi mo mahal si Liu Ruyan. Yumuko si Fang Bansia at mapaklang ngumiti. Pero hindi mo rin ako mahal. Ang pinakamamahal mo, mula simula hanggang wakas, iisa lang. Hindi ba? Yung nagangalang Shenying.
Nakababata mo ng 20 taon. Mula pagkabata hanggang paglaki. Laging sinasabing ang tanging hiling niya sa buhay ay pakasalan ka. Ngunit 4 na taon na ang nakalilipas, namatay para protektahan ka. At pagkatapos mamatay ang puso niya ay ibinigay sa akin. Sinasabi mong mahal mo ako. Pero tingnan mo ng mabuti. Hindi kami magkamukha. Bukod sa pusong galing sa kanya. Wala na kaming ibang koneksyon. Zai Cheng, ang ganitong ikaw. Dapat ba kitang purihin sa iyong habang buhay na pagmamahal? O sabihan kitang walang awa? Hindi inaasahan ni Zai Cheng na maririnig mula sa bibig ni Fang Banxia. Ang pangalang Shen Ying. Sa sandaling ito, na walang awa siyang bistuhin, ang kanyang mukha. Ay namutla, walang tigil ang ugong sa kanyang tainga. At ang mga luhang kakatigil lang ay bumuhos na naman. Bumuka ang kanyang bibig. Pagkaraan ng mahabang sandali sa kalamang niya nasabi ang isang sorry. Zai Cheng. Ayoko ng sorry mo. Pero sana, pagkatapos nito, wag na tayong magkita pa. Pinanood ni Fang Banxia siyang pagkatapos ng pangungusap na ito. Biglang dumulas mula sa pinto. Walang tigil sa pag-iyak. Kumibot ang kanyang puso. May isang sandali. Hindi niya na makilala. Kung iyon ba ay sarili niyang emosyon. O emosyon ng kanyang pinakahihintay na si Shen Ying. Ngunit sa huli, sumuko pa rin siya ng isang hakbang. Marahan siyang niyakap. Hinaplos ang kanyang likod. Hanggang sa kumalma na ang kanyang emosyon. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito. Tumalikod siya at umalis. Pagdating sa pintuan. Bahagya siyang lumingon. Ngunit hindi lumingon pabalik. Napabuntong hininga lang siya. Patay na siya. Pero sa mundong ito, hindi lang siya ang magmamahal sa iyo. Dapat ka na ring lumabas sa saradong mundong iyon. Pagkasabi noon, hindi na siya nagtagal pa. At hindi na rin lumingon pabalik. Si Fang Banxia. Hindi niya nahulaan ang buong katotohanan ng pangyayari. Ang bawat pag-aalala at pagkontrol ni Zai Cheng. Itinuring lang talaga niya bilang isang manliligaw. Na kailangang magpakita ng pag-aalala sa taong pinahahalagahan niya na baka mapahamak. Mula pa sa simula, hindi siya naniniwalang totoo ito. Na dahil sa pag-ibig kaya ito lumapit sa kanya. Kaya inimbestigahan niya ang kanyang mga impormasyon. Inimbestigahan ang impormasyon ng taong mahal niya. Sa tuwing isinasama niya ito sa labas, lagi siyang nagpapabantay. Para maiwasan siyang gumawa ng anumang hindi magandang kilos para sa Fangxi. Ngunit normal siyang pumapasok at umuwi. Nag-aalala sa kanya, pinakikialaman siya. Walang ibang ginagawa. Noong akala niya, marahil ay talagang nahuhumaling na ito sa kanya. Biglang lumitaw si Liu Ruyan sa kanyang paningin. Bilang dating asawa ni Zai Cheng. Natural na bibigyan niya ito ng mas maraming atensyon. Hindi niya inaasahan na si Liu Ruyan pala ay kusang lalapit sa kanya. At sasabihin ang lahat ng katotohanan. Hindi agad naniwala si Fang Banxia sa sinabi ni Liu Ruyan. Kaya noong tinanong niya si Zai Cheng kanina, umaasa siyang. Tulad ng pagtanggi niyang gusto niya si Liu Ruyan. Diretsahan din niyang sasabihing hindi na niya ito gusto. Pero hindi niya ginawa. Dagdag pa ang surveillance sa ikalawang palapag-in, bulwagan ng piging. Ang malinaw na sinabi ni Liu Ruyan, ganoon ba siya kahusay? Kaya mong baguhin ang sarili mo para manatili sa tabi ng isang taong hindi mo mahal at makipagrelasyon sa kanya ng ilang taon. Ang sinasabi niya ay tungkol sa sarili niya. Hindi ba't sinasabi rin niya ito tungkol kay Fang Banxia? Sa presidential suite. Dahil pinatay ni Fang Banxia ang ilaw nang umalis. Napakadilim sa kwarto. Nakaupo siya sa kama. Pinakikinggan ang mga yabag nitong papalayo. Hindi na lumingon pabalik. Nakaramdam siya ng kawalan sa kanyang puso. Talaga bang nagkamali ako? Dahan-dahang humiga si Zai Cheng sa malaking kama. Marahil dahil sa sobrang iyak sa loob ng isang araw. O marahil dahil sa pag-aalaga kay Fang Banxia kanina. Masyadong maraming enerhiya ang nagamit. Sa sandaling ito, medyo inaantok na siya. Hindi niya naisipang habulin si Fang Banxia. Pero kahit habulin pa niya, ano naman? Parehong sinabi ni Liu Ruyan at Fang Banxia ang isang pangungusap. Patay na si Shen Ying.
Kahit habulin pa niya, ang mahahabol lang niya ay si Fang Banxia. Hindi ang kanyang Shenying. Nagkagulo ang kanyang isipan. Hindi niya namalayan, nakatulog na pala siya. Sa mahabang gabing ito, nagkaroon si Zai Cheng ng isang mahabang panaginip. Sa panaginip, bumalik siya sa 5 taon na ang nakalilipas. Noong taong iyon, si Zai Cheng ay 22 taong gulang. Si Shenying ay 20 taong gulang. Sa araw ng kanyang kaarawan, lumuhod ito sa isang tuhod at nag-propose sa kanya. Habang nakatingin sa kanyang mga mata, kumikinang ang liwanag. Sabi niya, "Aying, mula 5 taong gulang. Ang bawat birthday wish ko ay pakasalan ka at maging asawa ko. Ngayon, 22 taong gulang na ako. Pwede na tayong magpakasal. Payag ka bang pakasalan ako?" Ang mga kandilang nakaayos na hugis puso ay pumapalibot sa kanila. Hawak niya ang brilyanteng singsing na binili niya gamit ang premyong napanalunan niya sa iba't ibang kompetisyon noong kolehiyo. Ang pulang rosas ay nakatali sa isang baukwet. Sa ibabaw nito ay may maliit na card na isinulat niya mismo. "Aying, mahal kita. Pakasalan mo ako." Kumikinang ang mga luha ng kaligayahan sa mga mata ni Shenying habang iniabot ang kanyang kanang kamay at malakas na tumango. Sabi niya, "Payag ako." Hindi nagtagal. Nagsimula ng pag-usapan ng kanilang mga magulang ang petsa ng kasal. Ayaw ni Shenying na maghintay hanggang sa susunod na taon. Pagkatapos ng masusing pagpili ng magkabilang panig ng mga magulang, sa wakas ay napili nila ang isang magandang araw sa katapusan ng taon. Sa ganitong paraan, hindi magiging masyadong minadali ang kanilang kasal. At hindi rin masyadong matatagalan. Ang kanilang relasyon ay may basbas ng magkabilang panig ng mga magulang at lahat ng kaibigan. Dapat sana ay masaya sila. Ngunit biglang nagbago ang eksena. Matagal na nilang inaabangan ang kasal na ito. Malapit na ang araw ng kasal. Mayroon pa silang huling batch ng mga bagay na kailangang ihanda para sa mga abay. Kaya sabay silang sumakay sa kotseng kabibili lang nila para lumabas. At biglang dumating ang aksidente. Noon, naghihintay sila sa traffic light para sa berdeng ilaw. Ang driver ng truck sa kabilang kalsada ay lumabag sa batas trapiko. Dagdag pa ang pagod sa pagmamaneho. Sa kanyang pagkaantok, diretsong bumangga sa kanila. Gusto nilang umiwas. Ngunit masyadong mabilis ang takbo ng truck. Si Shenying, bago pa sila mabangga ng truck at tumaob, nagawang iliko ang sasakyan para ang kanyang gilid ang sumalubong sa bangga. Kahit na sa ganitong sitwasyon, hindi niya sinasadyang yumakap sa harap nito. At mahigpit siyang pinrotektahan sa ilalim ng kanyang katawan. Namatay si Shenying sa tindi ng impact. Kahit si Zai Cheng na pinrotektahan ay nawalan ng malay. Ngunit si Shenying ay nanatiling may malay. Kalmadong tumawag ng ambulansya. At inalalayan pa siya hanggang sa ospital. Tinanong siya ng nurse kung nasugatan siya. Umiling lang siya. Hanggang sa dumating ang balita na matagumpay siyang nailigtas. Bigla siyang bumagsak. At hindi na muling nagising pa. Hindi man lang nakita ni Zai Cheng ang kanyang huling sandali. Pagkatapos niyang mamatay, ibinigay ang kanyang puso. Nang magising siya, ang nakita lang niya ay isang maliit, parisukat na urn. At ngayon, para bang nakikita niya ulit siya. Nakikita niyang nakangiti ito tulad ng dati. Malambing siyang tinatawag na Zai Cheng. "Aying. Sa wakas, nakita na ulit kita." May luha sa kanyang mga mata. Nangangatal lang siyang niyakap ang kanyang baywang. Iniabot din nito ang kanyang kamay, ngunit hindi nangahas. Lumapit, kaya sa malayo lang niya hinaplos ang kanyang likod. Puno ng awa ang kanyang mga mata. Gusto niyang punasan ang kanyang luha, ngunit hindi nangahas. "Zai Cheng, huwag ka nang umiyak. Sa buhay na ito, hindi natin natapos ang ating tadhana. Sa susunod na buhay na lang natin isulat, okay? Sa buhay na ito, gusto kong maging masaya ka. Gusto kong maging ikaw mismo. Huwag ka nang mag-atubili sa nakaraan, mangako ka sa akin, okay?" Ang malambing na boses ay bumulong sa kanyang tainga. Ngunit matigas ang ulo niyang ayaw tumango. "Pero gusto kitang makita. Marami pa tayong hinaharap eh. Pero hindi sila ako, tama ba?
Matyaga pa rin siyang kinakausap ng mahina. Hanggang sa makita niyang tumango ito. Saka lamang niya hinalikan ang bakas ng luha sa kanyang pisngi. Zai Cheng, ngayon, iisa lang ang hiling ko. Ang maging masaya ka. Ang kanyang katawan kasabay ng halik na iyon. Unti-unting naglaho. Humagugol si Zai Cheng. Iniabot ang kamay para hawakan ngunit wala siyang nahawakan. Malabo ang kanyang paningin dahil sa luha. Habang umiiyak, pilit niyang pinupunasan ang kanyang mga luha. Pinalaki ang mga mata para masilayan pa siya. Sa huli, nakita lang niyang gumalaw ang kanyang bibig. At nagsabi ng ilang salita, Zai Cheng. Maging masaya ka. Nang magising si Zai Cheng mula sa panaginip, ang nakakasilaw na sikat ng araw ay pumasok mula sa gumagalaw na siwang ng kortina. Ang unan ay puno ng malalim at mababaw na marka. Iyon ang kanyang mga luha. Lahat ng nasa panaginip kasabay ng kanyang paggising. Unti-unting nalimutan. Hanggang sa huli, ang natatandaan na lang niya ay ang dalawang pangungusap na iyon. Pero hindi sila ako. Tama ba? Zai Cheng. Maging masaya ka. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at binuksan ang kortina. Agad na nagliwanag ang kwarto. Napapikit siya sandali para masanay sa liwanag. Ang mainit na sikat ng araw ay dumampi sa kanyang katawan. Pinawi ang huling bakas ng kadiliman sa kanyang puso. Nga, bukod kay Shenying. Walang sinuman ang Shenying. Kailangan niyang mabuhay ng masaya. Dala-dala ang bahagi ni Shenying. Itinulak ni Zai Cheng ang pinto ng suite. Ang tunog ay gumising sa taong nagbabantay sa labas ng pinto. Bigla siyang nagmulat ng mata. Nang makita siyang lumabas, may halong tuwa sa kanyang boses. Zai Cheng. Si Liu Ruyan. Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog ng maayos. Natatakot siyang masaktan ito dahil sa kanyang pagbubunyag. Ngunit ayaw niyang manatili itong nakakulong sa nakaraan. Kaya nagbantay lang siya sa labas ng pinto. Kung may anumang hindi tama, agad siyang papasok. Ngunit buti na lang at lumabas siyang walang anumang pinsala. Ganoon pa rin ang kanyang malinaw ngunit malayo na kilos. Akma na siyang magsasalita nang putulin siya nito. Ang tungkol kay Aying, ikaw ba ang nagsabi sa kanya? Natigilan si Liu Ruyan. Ngunit matagal na niyang inaasahan na itatanong niya ito paglabas niya. Kaya mabilis ding bumalik sa dati ang kanyang ekspresyon at tumango siya. Walang anumang pagtatago. Zai Cheng, hindi ko alam kung tama ba ito. Pero sa tingin ko, hindi rin gugustuhin ni Shenying na makita kang ganito. Kung ang pipiliin mo ay ang taong talagang gusto mo, tatanggapin ko, papayagan ko at babasbasan ko. Pero hindi bababasa, dapat siya ang taong talagang gusto mo. Tumingin siya rito. May hindi maipaliwanag na emosyon sa kanyang mga mata. Kahit hindi ikaw, kahit hindi ako. Tumango siya. Marahil, dapat nga akong magpasalamat sa iyo. Dahil muli kong nakita si Shenying. Talagang masaya si Zai Cheng. Hindi na nagpatuloy pa kay Fang Banxia. Wala na rin siyang anumang pagsisisi. Dahil sinabi niyang hindi sila siya. Mula nang maging bahagi ng iba ang kanyang puso. Si Fang Banxia ang magiging pagpapatuloy ng kanyang buhay. Ngunit hindi na siya iyon. Ang makapag-ayos ng gusot sa puso. Marahil ay kailangan niya talagang magpasalamat kay Liu Ruyan. Ngunit hiwalay sa pagkakakilanlang ito. Sa 4 na taon na naging magulo sila ni Liu Ruyan. Tinanong niya ang sarili at naramdaman pa rin niyang walang siyang dapat ikahiya. Hindi siya may utang dito. Lumapit siya rito na mailayunin. Ngunit hindi niya ito kailanman pinabayaan. Ngunit ang mga pagkukulang ni Liu Ruyan sa kanya ay hindi rin mabubura. Hindi niya kailanman tinugunan ito ng kaparehong paggalang. Ngayon, isang magaang nakisoriki lang. Gusto nang burahin ang lahat ng nakaraan. Paano mangyayari iyon? Liu Ruyan. Simula ngayon, ituring na lang nating hindi tayo kailanman nagkakilala. Magaan ang kanyang mga hakbang. Nang sumakay ng elevator pababa, bumukas ang pinto ng elevator. Nagkasalubong ang tingin nila ni Fang Banxia na nasa loob ng elevator. Kinagat niya ang kanyang labi. Pumasok. Pinindot ang close button.
Salamat sa pag-aalaga mo kagabi, Presidente Fang. Sa pag-check out, pakisama na lang. Ang bayad sa kwarto ni Presidente Fang, ibabalik ko kay Presidente Fang ang pera. At saka, ang resignation letter, isusumit ko sa Chief Department ngayon. Diretsong nakatingin si Fang Bansia sa harap. Ngunit ang kanyang tingin ay hindi mapakali na lumilingon sa direksyon nito. Nang marinig ang sinabi nito, natigilan siya. Nanahimik sandali bago sumagot, paumanhin. Masyadong matalas ang pananalita ko kagabi. Hindi mo na kailangang ibalik ang pera. Ang Fangshi Group ko. Hindi naman ganoon kakuripot. Para pagbayarin ang empleyadong nakaduty sa labas ng opisina ng sarili niyang pamasahe sa kwarto. Umiling si Jai Cheng. Habang nagsasalita, huminto na ang elevator sa unang palapag. Nauna siyang lumabas at nagpaalam sa kanila isa-isa. Presidente Fang, masaya akong nakasama kayo sa trabaho nitong mga nakaraang panahon. At saka, Assistant Chen. Salamat sa iyong pag-aalaga nitong mga nakaraang panahon. Kung may pagkakataon, magkita ulit tayo. Kinawayan niya ito at tumalikod. Paglabas sa hotel, sumakay ng taxi. At mabilis na nawala sa karamihan ng tao. Nang magmamadaling sumunod si Liu Ruyan. Ang nakita niya ay ang pagsakay nito sa taxi. Kasabay ng pag-andar ng sasakyan. Nawala sa karamihan ng tao. Muli siyang nagmamadaling humabol palabas. Ngunit ang sinasakyan nitong kotse. Matagal nang nawala sa daloy ng trapiko. Huwag mo nang habulin, hindi na siya mananatili pa. Nakapagtataka. Si Fang Bansia mismo ang nagpaalis sa tao. Ngunit ngayon, nakakaramdam siya ng kawalan sa kanyang puso. Ngunit alam niya, kahit hindi ito umalis, hindi ito kailanman magiging kanya. Tungkol naman kay Zai Cheng. Pumunta siya sa airport. At sa wakas ay umuwi na ulit. Mula nang mamatay si Shening noon. Hindi niya sinasadyang iwasan ang pag-uwi. Natatakot siyang pag-uwi niya. Maalala niya ang mga nangyari noon. Ngayon, sa wakas ay kaya na niyang harapin ito ng may kapanatagan. Nang biglang lumitaw sa pintuan ng bahay. Kahit namumula ang mga mata ng mga magulang ni Shai. Walang anumang paninisi. Itay, inay, patawad po. Nanginginig ang kanyang boses. Niyakap siya ng kanyang mga magulang. Pinapakalma ang kanyang puso. Ayos lang na bumalik ka. Hindi malaman kung narinig ba ang ingay sa labas ng pinto. Ang pinto ng katabing bahay ay bumukas din sa sandaling ito. Nang makita si Zai Cheng na nakatayo sa labas ng pinto. Ang mga magulang ni Wen ay parehong nagulat at natuwa. Zai Cheng, bumalik ka na. Mainit sa labas, pasok ka muna para magpalamig. Habang tinitingnan ang ilang matatanda na ganoon pa rin ang pakikitungo sa kanya. Nakaramdam siya ng pagkakasala at pait sa kanyang puso. Ngunit sumisikip ang kanyang lalamunan. Hanggang sa huli. Ang natira na lang ay ang ilang salitang iyon, patawad po. Kasalanan ko po lahat. Mapagmahal na hinaplos ng mga magulang ni Wen ang kanyang ulo. Ngunit hindi pa rin nila napigilan ang kanilang mga luha. Hangal na bata. Paano mo masisisi ang sarili mo? Ikaw ang iniligtas ni Aing gamit ang kanyang buhay. Kailangan mong mabuhay ng maayos. Para hindi masayang ang kanyang sakripisyo. Ang mga tao, kailangang laging tumingin sa hinaharap. Ang pag-aalala ni Wen Sheng ay lalo pang nagpaiyak sa kanya. Pinilit niyang pigilan ang kanyang mga luha. Magiging maayos din ang lahat. Lahat ay magiging maayos. Mabubuhay siya ng maayos. Dala-dala ang bahagi ni Shening. Mula ngayon, ang ulap ay malalim at hindi ka na makikita. Ngunit saan man, ikaw pa rin.